Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, Japan to. Mga multo sa Japan na ang nag-react or ang gumawa ng video na to ay si Goosebumps Top 5. Kaya maganda to at Japan ang pinaka nakakatakot na mga video na napanood ko. Kaya wag na natin patagalin kasi sobrang haba nito. Magtimpla kayo ng kape at talagang masisiyahan kayo dito kasi ang haba. So wag natin patagalin, tirahin natin ito bago pa tirahin ng iba. Video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Oh my God. Tinakot pa ako eh. Other Visitor. Nagsama-sama ang ilang magkakamag-anak sa bahay ng kanilang namayapang lola na nasa ikapitong palapag ng gusali. Tingnan nyo naman, itsura pa lang ng mga building sa Ay ng Japan. kanilang namayapang lola Nakakatakot na. na nasa ikapitong palapag Diba? Haunted na kagad yung datingan. ng gusali. Matapos nga daw nilang kumain ay nag-video sila. Kakatapos lang magligpit ng isa pa nilang kasamang babae ng mga pinagkainan nila at inilagay lang nito ang mga pinggan sa loob ng cabinet. Habang nagkukwentuhan nga sila ay isang nakakapangilabot na pangyayari ang naganap. Panoorin. 大変だよだって塾の先生なんて、そうかな、でもなんかほらちょっと大学生らしいじゃんそううんそうそうしっかり勉強しなきゃダメだしさ、ドラムしまった方がいいかも。ああそこしまっといてあれ、うん誰かいる？ Wow, 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 wow. What is that? Kabayong bundat. 普通にいる。 Parang may nakatayo, no? おじさんちょっと見てきて怖いんだけど怖い怖い。 Uy, 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 ano yan? Babae? Oh, shit! 誰もいないよ。 Nay! Oh my God! 怖い怖い怖い怖い。 Ah, kinalibutan ako dun ah. Nang maitutok ng nagvi-video ang camera sa kasama nilang babae, Uy, gago, creepy makikita yun. mo sa bintana ang isang babaeng nakatayo sa likod nito. Creepy yun ah. Maaninag mo pa ang suot nitong kulay gray na sweatshirt at ang forma nito ay parang nga itong nakahawak sa mukha niya. Oo nga, nakaganon, di ba? Yan oh. Parang nakaganon, di ba? Nakita nilang tatlo ang imahe at agad nilang naramdaman ang takot nang lapitan ng lalaki ang bintana. Pagbukas niya dito ay ang biglaan ding pagkawala ng imahe. Hindi nakaano sa bintana eh. Kasi kung nakaano sa bintana, makikita natin sumasabay na gano'n eh. Wala, biglang nawala eh. Ngunit nang muli niyang isara ang bintana, ay muli itong nagpakita. Oh my God. Binuksang muli ng lalaki ang bintana at katulad ng naunang nangyari, bigla uli itong nawala. Nilapitan pa nga ng Oo nga, parang nasa loob. Baka reflection ng nasa loob. nag-video ang bintana pero wala Hindi, multo nga eh. Di walang reflection. silang nakitang ibang tao doon. Ang nakita nga ba nilang babae sa bintana ay ang kaluluwa ng yumao nilang lola? O maaaring pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila? Wala na ngang naging ibang paliwanag ang nag-upload ng video pero inaamin niyang natakot daw sila nung gabi na yon. Kung ikaw, kaya mo bang silipin ang bintana katulad ng ginawa nila o manghinginig ka na lang din sa takot? The Ako, hihimatayin ako sa takot dyan. Investigation. Bago ko simulan ang nangyari sa video na to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ay isang Japanese found footage case file Oh na my God. base sa totoong buhay. Nagsimula ang kababalaghan ng isang araw na sunog ang bahay sa tapat ni Mr. A. Kinuhanan niya ng litrato ang bahay habang nasusunog ito. Sa litrato, makikita mo ang silhouette ng human-shaped figure sa gitna ng malaking apoy. Oo nga, meron nga. Ayon kay Mr. A, matapos niyang malitratuhan ang figurang to,
Dito na nagsimulang magkaroon ng mga hindi maipaliwanag na bagay ang nagaganap sa loob ng kanilang pamamahay. La, sumusunod Para ano? pigilan ang mga strange events na to sa bahay, naglagay siya ng omamori o Japanese charm na idinikit sa pader para itabo. Alam nyo, sa kami nakakita niyan, nung kami nila Bal nag-explore doon sa 5th floor, meron kami nakita na ganyan sa pader. O, pangontra nga daw yan sa mga bad spirit. Oy ang negative energy. However, hindi nakatulong ang omamori sa kaso nila. Kalaunan dahil sa mga nightmare-inducing phenomena, inabando na din nila ang bahay. Dito na pumasok ang psychic research team para imbestigahan ang ghostly manifestation sa bahay. Pinuntahan ng kanilang lead investigator, si Kyuchi, ang bahay isang gabi. Nagsimula siya sa pagse-setup ng camera at nag-ikot siya sa bahay. Tinanggal niya ang charms na nakadikit sa pader ng bahay. Isang pagkakamali na pinagsisihan niya sa huli. La, iba talaga pag Japan, no? Iba yung atmosphere ng Japan, eh, no? Oh, parang ganito yung mga video ko, nag-aayos ang camera. Huwag mo tanggalin yun. Patay ka, tinanggal mo yan. Tinanggal lahat, patay ka. Sa mga oras na to, sandaling lumabas si Kyuchi sa bahay para i-report sa mga kasamahan niya ang mga nagaganap sa bahay. But unfortunately, no one was able to answer his call. Oh. Nakaw. Ay, ang creepy ng tunog. Ang creepy ng boses. Japan to, di ba? Ganyan talaga umuhol yung mga Japanese na babae, no? Yung pare-parehas. Habang nasa labas siya, isang nakakakilabot na tinig ng babae ang rumehistro sa camera. Ngunit pagbalik niya, nawala din ang boses ng babae. Naisipan niyang kumain muna habang naghihintay sa kasama niya. Ang hindi niya alam, isang creepy apparition na pala ang nakuha ng camera niya. Isang puting ghostly face ang sumilip sa kanya sa itaas ng door frame. Matagal din itong nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Nakatanggap siya ng tawag galing sa superior niya at sinabi nito na maghintay habang wala pa ang ibang kasama niya. Dahil dito, ibinalik niya ang charm sa pader para pigilan ang paglabas ng mga espiritong nananahan sa bahay. Pero huli na ang lahat. Wala na, lumabas na yun eh. Hindi yan, tinitape ng po. Matapos nito ay narinig niya na tumunog ang doorbell. Kaya bumaba siya para tignan kung sino to. Pero paglabas niya, meron na pala siyang kasama. Oh my God.
tinignan mabuti ang nangyari sa pagdaan niya. Asan? Hindi niya namalayan na isang puting figura ng katawan ng tao Oh, ang naglalakad shit, na oo. kasunod sa likod niya. Matapos noon, dahil wala pa ang mga kasama niya, napagpasyahan niya na mag-imbestiga ng mag-isa. At ito ang nangyari. Patay to. For some reason, namatay ang battery ng daladala niyang ilaw. Patay ka. Matapos nito, kinuha na niya ang ilang gamit niya. Ano, Dahil nakatakot na siya? din sa takot, naisipan niyang umalis na sana. Ngunit nang kunin niya ang camera, Uy, ilaw! Ang ina. Oh my God. May umungol. Nay, 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 nay! biglang lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa mismong tabi niya. At matapos noon, 4 na dikit-dikit na mukha Oh, ang shit. makikita sa camera. Maririnig mo pa ang takot na boses ni Kiyuchi bago na-cut ang video. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ng isa sa mga kasamahan nila si Kiyuchi para tanungin sa kanyang investigasyon. Pumayag lang siyang magpa-interview basta hindi bubuksan ang ilaw sa bahay niya. My Malaki God. ang pinagbago ni Kiyuchi. Halos tulala na lang siya habang ini-interview at masasabi mong wala na siya sa tamang katinoan. Sa kalagitnaan ng interview, napadukdok na lang siya sa sahig at bigla na lang Kawawa, kawawa. True to life to, ah. Wala, ang creepy. matapos nito. Hindi na muli pang nakita si Kiyuchi at ang nag-interview sa kanya. Patay. By the Creepy nun, grabe yun. Kaya ayoko na ano eh, pag yung nag-explore ako, tapos namamatay yung ilaw, yung flashlight ko, ay nakakatakot yun. Kasi minsan naglolo ko yung flashlight o napipindot mo. Minsan pa nagsuswitch ka ng, di ba, sa flashlight, nagsuswitch ka ng lakas ng flashlight, tapos biglang pupunta yun sa mamamatay. Nakakatakot yung part na yun, kasi baka biglang pagbukas ng flashlight, pero nasa harapan mo eh. River. Isang grupo ng magkakaibigan ang lumibot sa ilog isang araw. Masaya lang silang magkakasama habang nagtatampisaw sa tubig. Ang isa sa kanila, binivideohan lang niya ang kaibigan niya nang bigla siyang may narinig na ingay sa mga puno sa likod niya. Itinutok niya ang camera sa direksyon ng ingay, pero wala naman siyang nakita. Kaya pinagpatuloy lang niya ang pagve-video sa mga kaibigan niya. Ngunit pag-uwi nila, may napansin siya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Oh wow! Nang itinutok niya ang camera sa gubat, makikita ang transparent figure ng babae ang nakatingin sa kanila sa likod ng puno. Hindi niya ito napansin pero ito ay rumihistro sa camera. Ano ang eh, no? babae ay parang Translucent eh, no? nakabalot ng puting tela na may bahid ng dugo sa katawan niya. Maiitim ang mga mata at labi nito. At tila pinagmamasdan lang sila. Ito ba ay kaluluwa ng babaeng pinaslang sa lugar na to o simpleng kaso lang ng pareidolia? Ikaw na ang humusga. Moving Day.
naglilipat na ang magkasintahan sa Yung bahay talaga ng Japan, talagang medyo creepy talaga yung style eh. bago No? nilang bahay. Bukod sa kanilang dalawa, tinulungan sila ng isang kaibigan sa paghahakot. Nay, Matapos nilang nagulat ako doon sa blurred hayop. mailagay ang lahat ng gamit at mga kahon sa loob ng bahay, nagpahinga muna sila sandali para kumain. Ba't pinibird yung lalaki? Makikita mo din ang pagod sa mukha ng babae. Pagkatapos nilang kumain, nagbibiro pa ang nagve-video at tinanong ng ilang bagay ang couple tungkol sa mga dala nila. Ngunit habang nagve-video sila, they didn't know they'd capture something so sinister. Something you'd never want to see. Not even in your worst nightmare. 俺が喋ってたね。Thank you. ありがとう。いや。 Ano sila? Chipmunks. O, Japanese sila, tas chipmunk. Ay, lasing na, lasing. 疲れちゃった。ね。ああ、もしか。何そう、準備だ、整理するの整理、なんか漫画でもよかな。やりたい。そう。昔ハマったやつ。 Ay, pucha, magago 持 ka. ってきたの。なんかね、だから、花なんとかね。 Nakakita ko yun ah. いろいろ入ってるよ。全巻揃ってるからさ。ね、すっごい。全巻はやばい。それじゃあ、後ろの荷物。 Nakita mo ba Oo, yun? nakita ko yun. Habang ini-interview ang babae ng kaibigan niya, sa kanang bahagi ng video, sa ilalim ng kahon, hindi nila napansin na meron na pala silang ibang kasama. Panooring muli ang nangyari. やりたい。そう。昔ハマったやつ。 Grabe, nakakatakot yung ano. だから、花なんとかね、いろいろ入ってるよ。全巻揃ってる。 Nawala oh. ね、すっごい。全巻はやばい。それじゃあ、後ろの荷物。 Makikita mo ang abong kulay na mukha ng babae na may maitim na mga mata ang nakatingin sa camera. Wala kang makikitang expression sa mukha nito, making its presence even more intensifying, making the entity seem far more terrifying and eerie. Bahagya itong Ang nawala puti sa ng mukha, frame no? ng video, ngunit pagbalik ng camera dito, ang imahe ng babae ay tila nawala na din. Ano kaya ang nararamdaman ng couple matapos nilang makita ang entity na nasa likod lang nila? Eto ba ay residente na sa bahay bago pa sila lumipat dito? Dahil dito, I can't help but wonder kung itinuloy pa din ba nila ang paglipat sa bahay. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Eh, lilipat na ulit ako ng bahay. Titirhan mo pa din ba ang bahay o ibebenta mo na? Ikaw na ang bahalang Bebenta ko na yan, 150. magpasya. Accident property. In this video, pinuntahan nila Takani-san at Hayato-san ang bahay ng isang viewer nila. Ni-request nito na imbestigahan nila ang bahay na nirerentahan niya dahil sa mga paranormal phenomena na nangyayari dito. Bago nila i-conduct ang investigation, in-interview muna nila ang nagre-rent and according to him, alam niya ang background ng bahay bago niya kunin to. Kahit maliit lang ang bahay, it has a very dark history related to paranormal. But one tragic event in particular ang nangyari sa viewer niya. Ayon sa kanya, ilang araw lang matapos niyang lumipat kasama ang kanyang ama sa bahay, ang kanyang ama ay nahulog sa balcony. Oh my God. Tumama ang ulo nito sa semento na naging dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. At nangyari ito 1 taon pa lang ang nakalipas. Gayunpaman, pinagpatuloy pa din niya ang pagrenta sa bahay matapos nito dahil mura at malapit lang sa trabaho niya. Ay. When he was asked kung ano ang mga Pag mura yung upa, magtataka na talaga yun. Magtataka ka ba't sobrang mura eh, no? na-experience niya sa bahay, ang sabi niya nakakarinig siya ng boses ng lalaki na nanggagaling sa balcony at boses naman ng babae Yan ang mula sa nakakatakot pag yan ang nakita mo sa CR. banyo. After the interview, naiwan si Takani-san sa bahay ng mag-isa. Dito na niya sinimulan ang pag-iimbestiga. 向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。ちょっと
May kumakatok. Ay, wag kang papasok dyan. Maganda yung bahay pero may multo eh, no?なんか僕最近このにちょっとながら感じるようになってきたんですけど、 Nararamdaman na daw niya. ここなんですよね。ここにめっちゃ嫌な雰囲気を感じます。May gumagalaw talaga eh. Gago, ang tapang ni ano ni Agassi Ching, grabe. No, nasa haunted daw si Agassi Ching, ang tapang.ここが嫌なんですよね。本当に。 Ano mo yung nagigets ko siya eh, kasi meron ako napuntahan na kaklase ko. Kwento ko muna. Kasi parang ganyan, meron ako nakaklase ko, yung kamodel ko dati, sa bahay nila, nagiinuman kami. Merong part na sa kusina nila na hindi ko alam, kahit nagiinuman kami, nagkukwentuhan kami, lagi ako napapatingin sa part na yun. Lagi talaga ako napapatingin sa part na yun. Tapos yung bago kami matapos mag-inuman, yun nga yung bahay na yun, is, meron daw talaga nagpaparamdam nun. So parang ganyan din yung feeling, kaya naiintindihan ko si Agassi Ching. ちょっとラップワンに関しては無視します。もうほぼなんか一択です。 Sa simula pa lang ng investigasyon, nakarinig agad siya ng mga pagkalabog na nanggagaling sa loob ng bahay. Bukod sa ingay, isang lugar sa bahay ang mabigat ang pakiramdam ni Takane. Ito ay ang sulok sa kwarto sa sala. Gayunpaman, ipinagpatuloy lang niya ang investigasyon. This time, nagpunta siya sa banyo para tignan kung madidinig niya ang boses ng babae dito. Ito ang nangyari. Walang yan mong ba? Ayan na, si Agassi Ching, nasa banyo. 待って。ごめん。 Just as he closed the bathroom door, isang katok agad ang narinig niya. Pero hindi papatinag si Katane dahil gusto niyang bigyan ng sagot ang viewer niya. Pinatay niya ang ilaw sa banyo at nagpatuloy na nakiramdam sa paligid niya. Grabe to, nakikiramdam talaga. Yan ang nakakatakot, yung pakikiramdaman mo talaga eh. Wala, meron talaga. Takot na si Agassi Ching, takot na.
Oh, nahihilo na si Agassi Ching, nahihilo na. Ayoko ng ganito. Alam niyo kung ba't ayoko gawin, ganito, gayahin to or gawin sa... Ayoko mag-stay sa mga nakakatakot na lugar eh. Katulad sa morgue. Na-imagine ko ngayon, kung mag-i-stay ako dun sa morgue, yung ganito, yung nakatigil ka lang, tapos nakatapat lang yung camera sa'yo. Sobrang mas nakakatakot kasi pag naka-stay ka lang sa isang lugar sa mga abandoned tsaka or haunted house eh. Kesa yung gumagalo ka, lumalakad ka. Mas creepy to eh. Kasi talagang pag kasi naka-stay ka, lumalakas yung sense mo eh, yung pakiramdam mo. Kaya may mararamdaman ka talaga eh. Pwede magpapanik talaga ako pag ganun. May kakaibang ingay siyang nadinig at madidinig mo din na may naglalakad sa sala. Malinaw na maririnig ang footsteps na lalong nagpakaba sa kanya. Sa takot niya ay wala na siyang nagawa kung hindi takpan na lang ang bibig niya. Makalipas ang 30 minuto, lumabas na din siya sa banyo. Langya mo, 30 minutes ka doon. Agassi Ching, napakahirap nun. Pero wala siyang nakita. Matapos nga nito ay tinawagan niya na si Hayato na bumalik na sa bahay at ikinuwento pa nga ni Takane na talagang iba ang pakiramdam niya sa parte ng sala na yon. Ngayon kag-goosebumps, bago ko ipagpatuloy ang nangyari, tatanungin kita, nakita mo ba yun? Oy, gago, wala kami nakita. Ang linaw ng mata mo ah. Tignang mabuti ang nangyari sa simula ng kanyang pag-iimbestiga. 向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。ちょっと。 Pucha. Sa parte ng sala kung saan iba talaga ang nararamdaman niya, sumilip sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Oo nga no. Madilim at kulay abo din ang kulay nito. Dahan-dahan lang ang paggalaw nito ngunit nagtago muli ito sa likod ng pinto. Ang Parang kamukhaan niya. Parang double ganger niya. mas weird pa, nang naitutok niya ang handheld camera niya sa parte ng pinto kung saan sumilip ang apparition. Wala itong nakuhang tao o figura. Tanging sa static camera lang niya nagpakita ang mukha Kamukha niya, di ba? Parang kimpi din yung buhok. ng lalaki. Ang kaluluwa ba ng lalaking ito ang may kagagawan sa lahat ng kamalasan at aksidenteng nangyayari sa bahay na yon? Sa huli, nagbigay na lang ng advice si Takane sa viewer niya na paalisin ito sa pamamagitan ng eksorsismo o di kaya ay lumipat na lang siya sa ibang bahay. Wala nang naging update pa tungkol dito. Pero ikaw ka-goosebumps, kakayanin mo bang manirahan sa bahay na to? Hindi. Ito ba ay totoong multo o gawa-gawa lamang? The Creepy nun. Ang tangkad nga nun. Ruins. Isang gabi, kasama nang nag-post ng video ang girlfriend niya. Dapat puputulin ko na eh kasi nakaka-30 minutes na ako eh. Pero nag-i-enjoy ako eh. Nakakabahan ako. Di ko alam. Kinakabahan ako pero nag-i-enjoy ako. Silang dalawa ay mahilig manood ng mga horror films at nagkasundo sila na puntahan ang isang abandonadong gusali sa gitna ng kakahuyan. Dati na nilang napupuntahan ang lugar kaya kabisado na nila ang daan papunta doon. Sa una, masaya lang silang nagkukwentuhan habang naglalakad sila sa pupuntahan nila. そう誰も住んでなくて Dilim naman yan. Magbebembangan to. なってるマジで入ろうとしてないそこ入れねえか入れるよ入れんのそこ入れると思うマジでそうてか沙織も来たことあいや絶対嘘る沙織知ってるよ Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, may mangyayari na ipagtataka nila. Nagulat na lang sila na ang daan sa ruins ay bigla na lang nawala. Sa video, makikita nyo ang mataas at mahabang pader na nakaharang sa daanan nila. うわなんか
Ayaw na lang ayaw na lang magbot-bot eh. Sa kakahuyan pa talaga pupunta. 辛くない出るいけんのこれ Dilim! Uy! What the... 何 Ay! Putsak, gago. Kala ko multo na. Yung pa rin pala yung babae. 行き止まりじゃんなんでだろう迷った迷った なんで Dahil dito, nagkaroon ng pagkalito sa dalawa kung tama ba ang dinadaanan nila. Pansamantala silang naghintay sa gitna ng madilim na kakahuyan at ito na ang sumunod na nangyari. なんもないよ待ってなんでだろうあれどっから来たっけ待って何Nakakatakot. Baka bigla may sumulpot eh. 待って何もないよ Ala! Gago, sound effect pa lang. Tinakabahan na ako. 虹なんか 何 Nakita mo ba yon? Hindi nga Sa tabi eh. ng babae, biglang lumitaw ang mahabang buhok na tila nakalutang lang. Nang bahagyang maitutok ng lalaki ang camera pataas, makikita mo na wala din itong mukha. Ala, hindi ko Pwede mong makita. isipin na kung ano man to ay nakabitin ng pabaliktad. Ang tanong, eto din ba ang may gawa ng harang sa daanan nila na naging sanhi ng pagkalito nila? Pinipigilan ba sila nito na pumunta sa ruins o nilulure sila ng entities sa ibang direksyon? Pero ano sa tingin nyo? Is it real o isang elaborate hoax lang? Wala akong pakialam kung totoo hindi. Basta nakakatakot yung sound effect. Abandoned Hotel. Abandoned Hotel. Inimbestigahan ni Binchu ang isang haunted hotel sa Kashiwa City, Japan. Pinayuhan na siya ng mga lokal sa lugar. Kapag pumasok ka sa hotel na to, you will be cursed. Ang hotel ay inabandona noong 2009 matapos magpakamatay ng mag-asawa na dating may-ari nito. Ang sabi sa kanya ng mga tao, naninirahan pa din ng kaluluwa ng mag-asawa sa hotel at may balita pa na mas malakas ang pagpaparamdam ng mag-asawa sa dati nilang kwarto. Sinimulan ni Binchu ang pag-iimbestiga sa kalagitnaan ng gabi. Madilim at halos lamunin na ng mga damo at halaman ang hotel. Isa-isa muna niyang pinasok ang guest rooms. Sa loob ng kwarto, nadatnan niya pa ang mga gamit dito na nakabalot sa puting tela na lalong nagbibigay kilabot sa lugar. Oo nga, mas nakakilabot talaga yung abandon na mayroong pang gamit kaysa yung wala ng laman. Yung puro pader lang, mas nakakatakot yung may mga gamit pa. Matapos niyang puntahan ng ilan sa mga kwarto, hinanap na niya ang kwarto ng mag-asawa. Habang nasa labas, may kakaibang tunog siyang narinig. Pero talaga abandon, no? Namo ka. Ito daw ay parang tunog na nanggaling sa radyo, ngunit hindi niya alam kung saan mismo nanggagaling to. Habang ine-explore niya ang gusali, nakita niya ang nakahiwalay na shed na kinukubli ng kakahuyan. Sa kanyang pagpunta doon, nakarinig siya ng ingay na parang may nakasunod sa kanya. Wow. もうやだなこういうの。 Grabe talaga abandon, no? Ang naalala ko dito is parang Cresta del Mar. Eh? なんか誰かが壁を描くみ。ちょっと待って。 Sinundan niya ang ingay at dinala siya nito sa likod ng shed. Gago, And pinapapunta. strangely, Ay, sa pagitan grabe. ng mga pader, may Oh, makipot na daan papunta sa isa pang kwarto. Yan He na squeezed nakakatakot. himself in a tight Tapang space nito. to get into the room.
At dito niya nalaman na ang kwarto na ito ay ang kwarto ng mag-asawa na dating may-ari ng hotel. Oy, nako. Dito Nakakatakot yung ganyan, yung masikip yung daan, tapos pagka lampas mo, isang bubungad sa'yo yung ganito. Tapos ang daan mo palabas, yung masikip na daan din. Creepy niya yan. ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ang hindi niya alam, may mangyayari dito na hindi niya malilimutan. Oo, ganda ba na? Pasok ka ng pasok dyan eh. 待って、なんか、誰かが来るみたいな音鳴ったんですけど、 Oo nga, tama. Ayan na. 何の音？ Nagbura ba siya? Nagbura? Namo to? の音？ Ano daw? Namo to? 何の音？ Minuray mo to. Boom! Tay 待って、 ka. 何今の？ Sa likod niya, nagulat siya sa narinig niyang malakas na kaluskos na nanggagaling sa labas. Matapos noon, a much scarier thing happened. Nakita mo ba O yon? hindi. Isang maputlang kamay ang humawak sa likod niya. Sa takot niya, halos napahiga na siya sa sahig. Kung kanino o anumang kamay yon, parang may intensyon na saktan siya. Matapos nito ay agad niyang kinuha Hinipuan siya sa puwet. ang camera at pinuntahan kung saan nanggaling ang kamay. Ngunit wala naman siyang nakita. After this spine-chilling encounter, Hinipuan siya sa tinapos na puwet. niya ang pag-iimbestiga. Did he capture one of the owner's ghosts? Kung ano man ang nangyari nung gabi na yun, ito ay mananatili na lang misteryo para sa kanya. Mahirap tong ganito, yung nag-i-stay talaga. Tatry ko next explore kung kakayanin ko tong ganito. Kasi sa sobrang tahimik ng lugar, pag nag-stay ka, sigurado may maririnig kang kakaiba eh. Ay, hinigilabutan ako iniisip ko pa lang. Telephone number. May phone number daw na pwedeng tumawag sa mga patay? Urban legend lang ba talaga o talagang nangyari sa totoong buhay? Ni-retrace ng team ang pinagmulan ng alamat. Noong 2005, isang horror short na kasama sa movie episode kung saan gumagamit ang mga estudyante ng Kokori-san o Japanese Ouija board para humingi ng phone number to the dead. At dito nagsimula ang lahat. こっくりさん、こっくりさん、いらっしゃいましたら、範囲へお進みください。 Oh my God. 次何聞こうか。何かある？今日はもう特にないな。ネタ切れ。指も疲れたし、釣りそう。ゆきえは？さ、幽霊と話せる電話番号。 Oh, may something na yata ito isa. 何それ？いや、東京に住んでる友達に聞いたんだけどさ、 Oh, ang creepy nitong isa na to. Oh. なんかその電話番号にかけると幽霊と話せるらし幽霊と何話すの？い。いや、これじゃんこれ。こっくりさんと同じで何でも答えてくれるんだって。嘘？電話で？待って、こっくりさんはさ信じてるくせにこれ疑うの？あるんじゃないかな。科学が発展したみたいにさ、こういうのも時間とともに進化していくんじゃないかな。そうそうそう、そういうもんそういうもん。コクリさんよりいろいろと楽かもよ。電話番号は？いや、それがさその友達も分かんないみたいで、ほらあくまでも噂だから。なんだ？だからこっくりさんに教えてもらおうよ。 Creepy oh. Tingnan yung creepy niya. Oh, shit. 幽霊と話せる Parang nakatingin sa atin, oh. 電話番号。コクリさん、コクリさん、
いらっしゃいましたらはいへお進みください。こっくりさん、こっくりさん。いらっしゃいましたらはいへお進みください。こっくりさん、こっくりさん。幽霊と話せる電話番号を教えてください。Na, binigay yung number. O, tayahan nyo na sa weteng. O, loto. Tingnan nyo ha, tayahan nyo sa weteng to, tatama to. Oo. 090。 Di sinabi. これでいいよね。かけるよ。090。Hala. Hala. Tinawagan. Ay! Putang na magdado ka. Ayon kay Kenji Murakami, Yon ay pelikula ha. Ba't ko nasabi sa mga angle ng camera? Pelikula yon. ang film Kumbaga, hindi pelikula pero ano siya, shoot siya. Para siyang talagang hindi movie o series, parang gano'n. maker nang nakita niyong video. Ang number na ipinakita niya sa pelikula niya ay totoong phone number niya. Okay. Ginawa niya to para kung may makapanood ng film at tatawag sa number niya ay makakahingi siya ng feedback sa mga ito. Unfortunately, this is not what happened. Imbes na makatanggap siya ng tawag, puro voicemails ang nare-receive niya. Oh my God. At Ito na. madalas dito, eerie at unsettling ang messages. Creepy. Makalipas ang isang taon, may binigay na VHS tape ang isa sa mga producer ng film ni Kenji sa kanya. Ito ay tungkol sa isang paranormal investigation na ginawa noong 2001. 4 na taon bago nila gawin ang pelikula. Nang panoorin niya ang investigation, he learned something really spooky. Ang number na inilabas niya sa pelikula niya ay makokonekta sa paranormal documentary na to. Oh my God. Isang lalaki ang sumulat sa paranormal team para imbestigahan ang nakunan niyang photo sa isang abandonadong bahay. Ang litrato ay may silhouette figure ng lalaki sa loob ng bahay. Nakatingin at tila pinagmamasdan lang ang photographer. Pinuntahan ng paranormal team ang sinabing bahay at ito ang kanilang nakuha. あれじゃないか写真写ったやつ Di ba ito yung pinuntahan ni Sark? Di ba parang gubat din yung pinuntahan ni Sark? Oh, parang ito yung pinuntahan ni Sark. Pinuntahan niya talaga. Tapang. 手紙に載ってたやつってこれでしょ。ここだよ、ここだ。 Oh. ってことはじゃあここで間違いないの。これあそこにあったやつだね。貼ってあったやつでしょこれ。これ誰か。これそうだね。これだよね。 Let's 最 hear 後 your の final 声を voice. 聞かせてください。命が尽きる声をください。
通なく行くために090の Oh, yun yung number. これだよ。 Yun yung number. これともらっていいやつだな、これな。これ一応もらって電話しないと、一回電話しよ Tatawagan nila. う。もらっとこう。 Tatawagan nila. 携帯の税のちょっとさっと見てあるね。それこれ古くないよ。 Ito mga ano eh, may pagka-legit ang mga datingan eh, kasi wala pa smartphone, di ba? Puro ganyan pa lang yung phone. Eh. あっちのもあったから。 Ayan na, may kumatok na. Dami nakakatok sa inyo ah. Ayan na. 今年だよな。出よう出よう出よう。 Ayan, natakot na. Habang nasa loob ng bahay ang mga investigators, nakarinig sila ng ingay sa bubong nito. Dahil dito, agad-agad silang lumabas dahil na din sa takot at kabang nararamdaman nila. Pagdaan ng lead investigator sa camera, isang nakakapangilabot na imahe ng lalaki ang bahagyang nakuna nila. Nasaan? Ang ghostly figure ay nakalutang at bagsak ang katawan. Parang ibinigti ang Oo, ano? sarili. Ito din ang parehong imahe na nakunan sa litrato at ang mas nakakabahala, may mga posters na nakakalat sa loob ng bahay. Ang nakasulat dito, "Let me hear your final voice, your final breath, for you to go without Ano, kinakabahan na ako. Yung electric pan ko gumagalaw. Akala ko kung sino eh. any pain." At sa ilalim ng mensahe ay ang number ni Kenji. Oh my Bukod God. sa bahay na yon, napag-alaman din ng investigators na nakakalat ang mga posters na to sa ilan pang mga gusali sa Japan. Sa makatuwid, ang phone number na nakita sa poster sa investigation noong 2001 ay ang parehong phone number na ginamit sa pelikula Ala. na actual number ni Ayos yun, Kenji. Coincidence? Nang dahil dito, napag-alaman ni Kenji na ang voice messages na natatanggap niya ay Ay, galing hindi din. galing sa mga taong nakapanood ng pelikula, kundi mga taong nakakita ng poster na Oh yun. shit! At tinatawagan nila ang numero bago nila wakasan ang buhay nila. Ay, ang Their creepy. final voice, their final breath, to go without any pain. Nay. Ulit ka. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na Ay, oo. Kinalabutan talaga ako. Grabe si Goosebump. Ang galing ng mga Japanese sa ganyan, no? Haba ng video ko, 50 minutos. Grabe talaga yung Japan. Nalibang ako. 50, bihira ako mag-reaction video ng mga ganito kahaba na video. Pero nalibang talaga ako. Hindi ako nainip. Talagang sobrang interesting niya, nakakatakot. So yun, thank you sa panonood at see you next video.